Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-16 na linggo ng taon. At ipinapakita ng ating Panginoon na dapat lamang tayo alagaan natin ating sarili, maglingkod tayo sa ating kapwa bilang patunay ng pagmamahal natin sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, ang mga apostol ay muling nagkatipon kay Jesus upang ibalita sa Kanya ang lahat ng kanilang ginawa at ipinangaral. Winikan niya sa kanila, halina at pagtungo tayo sa isang dakong ilang at makapagpahinga kayo ng mabuti. Sapagkat marami ang napaparoon parito at hindi man lamang sila makakain. Kaya't lumulan sila sa daong upang lumigpit sa isang puok na ilang. Marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't nagmamadaling lumakad ang mga tao na galing sa lahat ng bayan at dumating sila roon na nauna pa sa mga apostol. Nang lumunsad siya, ay nakita ang maraming tao at nahambag siya, sapagkat sila ay katulad ng mga tupang walang nag-aalaga, kaya't tinuruan sila ng maraming bagay. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakataas ng pangarap ni Dory para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Kaya nanggaling siya sa probinsya, pumunta siya ng Maynila, at siya ay pumasok sa isang university. At dito kumuha siya ng course ng accounting. At sinikap niyang pag-aral ng lubusan upang siya ay magtagumpay. Kaya't nang siya ay graduate, siya ay cum laude dun sa kanilang paaralan. Pagkatapos ng kanyang graduation, siya ay nag-apply ng trabaho at gusto niya yung malaking kumpanya upang mas madali siyang tumaas o masenso. Kaya nag-apply siya sa isang company sa Makati at nakuha niya yung trabaho yun. Subalit, yung trabaho yun ay hindi sapat para sa kanya. At gusto pa niyang tumaas yung kanyang posisyon. Subalit, maraming mga empleyado doon na mas mataas sa kanya. Kaya ang ginawa ni Dory, habang siya nagtatrabaho, nag-aaral pa rin siya. Kumuha siya ng master's sa accounting. At nang matapos siya yung master's sa accounting na yon, at hindi pa rin siya na-promote sa kanyang trabaho, nagpatuloy siya ng pag-aaral. Nag-doctorate pa rin siya. At dito sa kanyang ginagawa, na pagtatrabaho, pag-aaral, ang lahat ng kanyang focus ay sa kanyang sarili. Pang-sarili lamang. At dahil dito nakalimutan na niya yung may mga taong kasama niya sa kanyang paligid. Kung minsan ay hindi na siya makausap sa tahanan. Hindi na siya nagkakaroon ng social life sapagkat laging naroon sa bahay, nag-aaral para doon sa kanyang promotion na yon, doon sa kanyang doctorate. Dahil dito napaka-stress ng buhay ni Dory at yung kanyang pagtatrabaho ay halos hindi na niya magampanan dahil doon sa paghahangad niya ng marami pang degree o pag-aaral. Minsan ay kinausap siya ng dati niyang manager o boss at ang sabi sa kanya, Dory,
inuubos mo ang panahon sa lahat ng mga degree na yan sa iyong pag-aaral. At dahil hindi ka pa rin napopromote, sapagkat hindi lamang yan ang kailangan sa trabaho. May mga elements pa, may mga pangangailangan pa na hindi nakukuha sa pag-aaral, na dapat ay mayroon ka upang magkaroon ka ng promotion. Very timely yung pangaral na yon, sapagkat nagbago si Dory at dahil doon, ibinalik niyang muli yung kanyang pakikipagkapwa at dahil doon, nagkaroon siya ng maraming promotion. Minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag sa Ebanghelyo ni Marcos na yung mga alagad na yun ay pagod na bumalik sa ating Panginoon. Pagod na pagod sapagkat sila ay nangaral sa iba't ibang dako at sila ay bumabalik ngayon. Nais nilang mag-report sa ating Panginoon. Subalit dito ang nakita ng ating Panginoon na sila ay pagod na halos hindi na nila magawa yung kanilang mga tungkulin. Sinasabi nga sa Banal na Ebanghelyo, halos wala silang panahon na magpahinga o kaya ay kumain. At dahil dito, ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa buhay ng tao. Ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa kalusugan ng tao. Kaya doon sa kanyang mga ginagawa nung siya nangangaral pa, nagpapagaling siya ng mga may sakit sapagkat napakahalaga sa kanya ang kalusugan, ang tao na kanyang nilalang. Minamahal ko mga kapatid, dito nga niya sinabi sa kanyang mga alagad, tayo ay umalis, pumunta tayo doon sa ilang na lugar upang kayo ay makapagpahinga ng mabuti. Sa pagsasabi ng ating Panginoon na magpahinga, ay mayroong dalawang bagay o kahulugan ng ating Panginoon. Ang una sa lahat yung pagpapahinga niya na sinasabi, pagpapahinga ng katawan, pagpapahinga ng pag-iisip, upang sa gayon, huwag tayong magkasakit, huwag silang magkasakit, at patuloy silang maipalaganap o matupad yung misyong ibinigay sa kanila. Yung physical at mental na bagay ay mahalaga sa ating Panginoon. Sapagkat kung walang pagpapahinga, ang ating katawan ay babagsak. Tayo ay magkakasakit. At kung tayo magkakasakit, lalo tayong hindi makakapagtrabaho o kaya hihina yung ating pagtatrabaho. Ito yung experience natin, minamahal ko mga kapatid. Sapagkat tayo man sa ating pagtatrabaho, tayo ay napapagod. Tayo nagkakasakit kung labis-labis yung ating mga ginagawa. Nagrereklamo nga tayo kuminsan na tayo punong-puno na pagod na sa ating trabaho. Kung tayo naman ay nag-a-apply ng trabaho, mahalaga sa atin yung bagay, mga benefits ng pagpapahinga. Kaya tinitingnan natin, ito bang trabahong ito ay mayroong break? Halimbawa ay lunch break o kaya ay mga holiday, may compassionate break, mayroong sick leave. Lahat ng yan ay kinukonsidera natin at kung gaano kahaba yung mga leave na yan upang makapagpahinga. Sa mga babae, yung mga kanilang maternity leave ay napakahalaga sapagkat ito ang magbibigay sa kanila ng lakas sa kanilang pagbabalik sa kanilang trabaho. Minamahal ko mga kapatid, ito rin ay mahalaga sa ating Panginoon. Kung kaya ibinigay niya yung pagpapahinga na yon, napakahalaga sapagkat kung hindi ka magpapahinga, doon nawawala ang iyong sarili sa iyong trabaho. Secondly, kung tayo ay hindi nagpapahinga at sinasabi lang, tayo ay buhos na buhos ang ating sarili, doon tayo nakapokus sa ating trabaho. Nawawalan tayo ng ating konsentrasyon sa ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa. Katulad ni Dory, doon sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho, halos nakalimutan niya yung kanyang pamilya. Halos nakalimutan niya na may mga taong nasa kanyang paligid.
yung kanyang social life ay nawawala. Ganon din ang ayaw ng ating Panginoon. Marami na akong napakinggan na dahil sila ay buhos na buhos sa trabaho, overtime, double job, ang daming mga mag-asawa ang naghiwalay, ang daming mga anak ang nagrereklamo na hindi nila nakikita halos yung kanilang mga magulang sa tahanan. Yung mayaman sa lahat ng mundo, kahit sa Pilipinas, ang daming mga anak ang nawawala sa tahanan. Nagkakaroon ng bisyo sapagkat wala sa kanila yung mga magulang sa tahanan. Marami na akong napakinggan ng mga estudyante sa Pilipinas, yung mga nag-drugs, yung mga kabataan na nawala sa tunay na landas, ang inire-reason lagi nila sapagkat sa aking pag-uwi ay wala sa tahanan ang aking mga magulang. May mga problema ako na nais kong i-share sa kanila, subalit walang panahon sila sa akin. Kung ako man ay humingi ng tulong o advice sa kanila, wala sila sa aming tahanan. Minamahal ko mga kapatid, kaya nga gusto ng ating Panginoon na ibalik ang lahat ng ito, yung lakas na yon, sa pamagitan ng pamahinga. Ang ikalawang bagay na nais bigyan ng pansin ng ating Panginoon ay sa pamahinga. Ay sinasabi niya dito, spend time with the Lord. Kaya't napakaliwanag sa banal na Ebanghelyo, pumunta tayo sa ilang na lugar. Ano ba yung ilang na lugar? Tahimik na lugar upang sila ay makasama ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng ating Panginoon, pumunta kayo doon sa lugar na yon, kundi pumunta tayo sa ilang na lugar na yon, kasama ang ating Panginoon. Kaya doon sa lugar na yon, sa pananahimik, ay naroon yung ating pagdarasal, yung pakikipag-ugnay sa ating Panginoon, upang lumakas yung ating pakikipag-ugnay sa Kanya. At ito ang magbigay ng lakas para sa atin. Minamahal ko mga kapatid, kung tunay nga na tayo nakikiisa sa ating Panginoon, sana magpatuloy tayo na bigyan natin ng pansin yung panahon na yon na pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Maaaring nagsasabi, kung minsan sa isang tahanan, tahimik na tahimik ang tahanan. Sinasabi nila, ito ba isang ilang na lugar? At kung tatanungin mo, nasaan sila? Ang sasabihin nila, naroon sila sa kanilang kwarto yung mga anak. At anong ginagawa? Tahimik nga, pero hindi nagdarasal. Sila naglalaro doon sa kanilang mga gadgets at hindi pakikiisa sa ating Panginoon. At kung titingnan natin, walang mga tao na nag-away dahil sila ay ginambala sa kanilang pananalangin. Yung mga anak ay nag-aaway sapagkat sila ay dinidisturb doon sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga gadgets o kanilang ginagawa. May mga mag-asawa na kung minsan ay nag-aaway dahil nang-aabala sila sa ginagawa ng asawa. Subalit dapat ay ganun din sa ating panalangin. Bigyan natin ng higit na priority yung ating panalangin sapagkat itong sinasabi ng ating Panginoon na makapagbibigay sa atin ng lakas ng ating ugnayan sa Kanya. Kung kinikilala ng ating Panginoon, minamahal ko mga kapatid, yung pamamahinga na dapat natin gawin para sa ating sarili. Dito sa banal na Ebanghelyo, ay nagbigay rin siya ng isang batas na ihigit doon sa pamamahinga o pagmamahal ng sarili. At ito ay yung pagmamahal sa kapwa, paglingkod sa kapwa. Napakinggan natin sa banal na Ebanghelyo. Ang intensyon nila na pumunta doon sa lugar na yon ay para magpahinga. Subalit ang dumating sila doon, nakita niya yung napakaraming tao na sinasabi nga niya, sila ay parang mga tupang walang nag-aalaga o pastol, kaya tinuruan sila.
Kung tayo yun, minamahal mga kapatid, hindi natin gagawin. Yung pupunta ka nga lamang sa isang tao, opisina, na wala kang appointment, ay hindi ka tatanggapin. Bumalik ka lang, gumawa ka na ibang appointment. O kaya, kung tayo pagod, kung minsan sasabihin natin, wala tayo o kaya ako'y pagod, bumalik ka na lamang. Subalit iba ang ating Panginoon. Dahil yung pagmamahal na yun, dahil napakataas para sa Kanya ang maglingkod sa kapwa at mag-alay ng sarili sa kapwa. Kaya kinalimutan niya ang lahat ng pamahingang yon na nais nilang gawin at nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga tao. Ang gawain ito ng ating Panginoon ay makikita natin sa lahat ng Kanyang mga ginagawa na hindi niya isasaalang-alang yung batas sapagkat ang mahalaga sa Kanya ay yung pag-ibig, pagmamalasakit at paglilingkod sa kapwa. Pinagaling niya yung taong may sakit sa araw ng Sabat na sa batas ay bawal, subalit ibinigay niya yun sapagkat nangangailangan yung may sakit na yun ng tulong, kaya't ibinigay ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang halimbawa ng ating Panginoon. Pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa, pag-ibig sa kapwa na siyang tanda ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya sana ang aral na ito ay may sa buhay natin. At dito natin makikita, magkakaroon tayo ng biyaya na sinasabi niya doon sa mga naglilingkod at nagmamahal sa Kanya. Ito ang tunay na pagiging Kristiyano. Ito ang tunay na pagiging alagad. Sapagkat ito ang halimbawa ng ating Panginoon. Dito sa Sydney ay mayroon din akong announcement pagkatapos ng blessing. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Alagaan natin, minamahal ko mga kapatid, ang ating sarili. Sapagkat aalagaan din tayo ng ating Panginoon. At kung tayo ay mabuti sa ating sarili, dito tayo makapaglilingkod sa ating kapwa. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.